Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. We will remain underrated mga kaibigan. No? Huwag tayong sobrang overrated. Ang ating pong pag-uusapan for opinion and reaction ay ito pong tungkol sa ating Philippine Navy and Philippine Coast Guard. Kasi po may bago pong kaganapan dyan sa Philippine Navy. Maiksi lang po yan. Pero ang bibigyan natin ng pansin ay ito pong sa Philippine Coast Guard kasi nagkaroon po ng hearing dyan po sa Kongreso kahapon. No? Nakita ko nga po si Franz Castro. Meron po tayong video na ipapanood sa inyo, courtesy of PTV, dalawang video po ito, yung mga ulat lang po tungkol sa naganap na hearing doon. At yung pong mukhang may magandang di ginagawa ang mga Chekwa sa ating Philippine Coast Guard spokesperson J. Tariela. Yan po, yung spokesperson na yan. Bilib po ako sa inyo, sir, no? Tuloy nyo lang po ang inyong magandang ginagawa being a Coast Guard spokesperson. Bago po ang lahat, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga likers, nagsishare ng ating videos. May God bless you all. At i-flex na rin po natin yan si Miss Carclea. Siya po ay nagla-live tungkol sa kanyang mga political views, opinions, reactions, and commentaries from Sunday to Friday, 7:30 p.m. Pacific Standard Time, US time po yan. Just check your local time kung nasama po kayo. At isama na rin po natin itong si Munting Tinig. Nasa Pilipinas po yan. Hindi ko po alam kung anong oras siya nagla-live. Just check nyo po yung channel niya. Doon po sa mga DDS yet, no? Mga kulto ni Digong, panoorin nyo po yan. No? Para po makatikim kayo ng sobrang magkaroon kayo ng konting kaalaman sa inyong utak. So, unahin po natin mga kababayan itong maiksing ulat tungkol sa Philippine Navy. Diyan po sa GMA News Online, Philippine Navy inaugurates quota facility in Kalayaan Island Group. Ito po, the Philippine Navy has inaugurated the new admin and research facility Kota Island in the Kalayaan Island Group, the Naval Public Affairs Office said. In a statement released on Tuesday, the Navy said the inauguration was done during the Christmas visits of Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adak Jr. in remote island detachments from November 29 to 30. The facility is a typhoon-resilient structure symbolizing progress and serving as shelter for personnel and equipment on the island nation. Adasi visited Philippine Far North Islands of Basco in Itbayan in Batanes, Pag-asa and Kota Islands in the Kalayaan Group, and Taganak Island in Tawi-Tawi. Mukhang naglilibot po si Vice Admiral, no? Good job po, no? Sailors and Marines in the other island stations and detachments were able to participate in the events and hear Adasi's message virtually. Ito po sabi, these island stations and detachments are key and strategic features of the Philippine territory, manned by dedicated Philippine Navy personnel alongside other uniform agency. Adasi thanked the personnel in the remote island station and boosted their morale as he expressed support for their efforts in protecting the Philippine territory and national interest. Good job po, no? Salamat po sa ating gobyerno at kahit papano nabigyan po ng bagong facility itong ating Philippine Navy dyan sa Kalayaan Island Group, no? Saludo po sa inyo, sir. Midshipman din ako eh. ROTC grad, midshipman, Adamson University. Di ba? Midshipman po kami, o Navy, di ba? Salamat po, no, sir? No? Ninong, salamat! Eto po, no? Naalala nyo, alis na tayo dun sa Navy. Sabi ko sa inyo, maiksi lang po yan, no? Ipapaalam lang natin sa inyo yung ginagawa ng Navy, Coast Guard, o kung ano po ang balita sa West Philippine Sea. No? Good job po sa ating gobyerno. I like it. Eto po, naalala nyo, di ba, yung Hulyang Pilipe na merong 135 na mga barko ng mga Chino, no? Inistasyon po nila doon no? Kami ngang magkaibigan, nag-uusap kami diyan kung ano yung dapat gawin. Kasi pareho kaming taga Sambales ayaw din namin sa mga yan, di ba?
encroacher yan, mga poachers, mga pirates of the West Philippine Sea. Di ba nakatambay lang daw, sabi ni Jonathan Malaya, wala daw mga tao yun, tinambay lang eh. Eh di ang gawin natin, kung wala palang nakatambay, wala talang tao yun, tinambay lang, ang gawin nyo, no? Ito napag-usapan lang namin, no? Ang gawin nyo, no, kayo pong pupunta diyan, hoy, Hontiveros, yung mga tauhan mong 40, akyatin nyo yung mga bangka, tapos i-drive nyo. I-drive nyo paalis ng ating exclusive economic zone. Ilagay nyo sila doon sa 300 nautical mile, o di ang layo na nila. Walang tao, walang bantay, di ba? Akyatin nyo na. Ayun po isa sa mga solusyon namin. Sabi nyo, walang bantay eh. Finders keepers. Ang gawin pa, wag na pala doon, palayo. Papasok ng bansa natin. Oo, dalhin nyo doon sa ating malapit na shore, sa ating playa. Ha? Tapos, pag ano nila, wala na. Finders keepers eh, iniwan nyo eh. Oh, di ba? Ibig sabihin, we can have it. O di kaya, sirain nyo dun sa ating lugar. Baklasin nyo, gawin yung gamit nyo, pantayo nyo ng mga bahay-bahayan. Di ba? Walang tao eh. Di ba, correct me if I'm wrong, Assistant Director General and National Security Council, Jonathan Malaya, sabi mo, doon sa interview mo, pinark lang nila, pero walang mga nagmaman, walang tao. O, di ang gawin natin, akyatin natin, finders keepers. Hindi naman tayo looters. Oh, iniwan nyo eh. Sa amin yan, sa property namin. Di amin na. Diba? Parang sa bahay mo, may nag-iwan dyan. Hindi kiniklaim. property mo yan. Di sa'yo na yon. Diba? Nasa property ko eh. O diba? Nasa 175 nautical miles nung Bataraza sa Palawan. Atin yan. Akyatin nyo. O, diba? Isang Suez yung po yun. Either ilabas nyo sila sa ating exclusive economic zone or dalhin nyo siya doon sa ating malapit na shore, yung may mga yung may mga pier. I-park nyo doon. Pag kukunin nila, hindi, amin yan. O better yet, baklasin nyo na. Gawin nyo ng bahay-bahayan. Panggatong na. O di ba mga bakal yan? Hoy, mahal yan, bakal. O di ba? O yan. Ngayon po, ito sa balita ng GMA ulit, sabi House, yung lower house, adopts resolution condemning China's aggression in West Philippine Sea. No? Ito po, anong resolution yan? House Resolution 1494 urged the government to assert and protect the Philippine sovereign rights over its exclusive economic zone in the area as upheld by the Hague-based Permanent Court arbitration. The Philippines should continue to assert and fight for its right in the West Philippine Sea and uphold and implement its hard-earned victory at the Permanent Court of Arbitration at The Hague, the Netherlands. Correct. Ganyan. Yan si Ninong Martin. Bahala na kayo. Basta ako Ninong Martin. Kahit ano pang sabihin ninyo, wapakil si Toki sa inyo, mga letche. Ha? Ito ang sabi ulit-ulitin natin, ano ba yung 2016 arbitral ruling? The July 2016 PCA o Permanent Court of Arbitration ruling declared panganiban o yung mischief writ, ito ginawa na yata yan ng base ng mga gagong Chekwa. Ayungin and Recto Bank as located within the Philippines Exclusive Economic Zone and China's expansive claim over the South China Sea. Ayan. Pero ang nakakalungkot dito mga kababayan, alam ko correct me if I'm wrong itong mischief writ, naagaw na nila to no? Kaya tama lang yan, hindi ko na po babasahin yung dulo, no? Talagang gusto po ng Kongreso, they adopted the resolution 1494 condemning China's aggression in West Philippine Sea. So ano po ang dapat nating gawin dyan? Magdagdag na rin kayo ng mga Philippine militia, maritime militia. Gumawa na ako ng sarili kong PMM, Philippine Maritime Militia. Yan, Pangulong Bongbong. Ninong Martin, magagawa mo ba yan? Gawa kayo ng mga bangka. Yan. Tapatan natin, maski na maliit bangka. Yun lang kaya natin Kasi nga, ninakaw yung mga ibang pera mga putang ina kasi mga
previous leaders, mga mandarambong eh. O ngayon, ang Kongreso, talagang atin ang atin. Ha? Yan, correct, good job. Yung sinasabi ko nga sa inyo eh, di ba? Pag-uusapan lang namin to, kwentong kutsero namin ng kaibigan ko ha. Akyatin nyo. Walang tao daw eh. Oh, walang tao, atin na yan, di ba? Atang ina nila. Tapos pagkukunin, tubusin. Di ba? Tubusin nyo. Napaka-drastic naman yan. Talaga naman. Oh, eto po. No? May papanood po akong video sa inyo. Unahin natin itong sinabi ni Castro. No? Sa PTV po, salamat po sa PTV. UNTV, sorry po. UNTV pala. UNTV, sana wag nyo po akong i-copyright. Hiramin ko po itong video ninyo, yung ulat ninyo. Ang title po ay Umano'y kulang na hakbang ng Philippine Forces sa West Philippine Sea, binatikos ni Representative Castro. O eto po, no? Almost 3 minutes and 38 seconds video. Pagtsagaan nyo na po. Whether magkaroon ng Chinese vessel doon o hindi. So paano natin sana maging proactive tayo, hindi tayo reactive, 'di ba? So tapos parang magwa 1 month bago tayo nag-react. So ang ginagawa lang natin, tinitignan lang natin sila. Quinestoni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga ginagawang hakbang ng militar at Philippine Coast Guard sa pagbabantay ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea, ipinahayag ng mambabatas ang pagkadismaya sa anyay hindi sapat na hakbang ng mga ito kaya patuloy na inaabuso ng China ang karapatan ng Pilipinas. Kamakailan nga lang ay muling namataan ang pagdami ng Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Na-monitor nyo na eh, November 5 and 6 eh, hanggang sa bumaba na siya. So 135. So I don't believe na talagang ginagawa niyo yung katungkulan niyo o sinasabi niyo po na enough yung ginagawa ninyo para mapigil natin ito. So I beg to disagree. Gayunman, giit ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, ginagawa ng mga ito ang lahat ng kanilang magagawa sa kabila ng pagiging limitado ng kanilang kapasidad. Naghahalinhinan sa pagbabantay ang air at naval assets ng PCG at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Again, with the very limited assets that we have, just to emphasize, we only have 3 vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7 in Julian Felipe to watch over the swarming of the Chinese maritime militia. We are always in the WPS when we monitored any increase in the presence of Chinese vessels in any feature in the West Philippine Sea po. We are always there, the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard. We follow the existing procedure to confront this presence. December 3 nang mamonitor ng Philippine Coast Guard na umabot sa 135 ang bilang ng Chinese vessels sa Julian Felipe Reef, subalit bumaba na ang bilang na ito sa 28. Ito ay matapos na magsagawa ng patrolya ang Philippine Coast Guard. Para naman sa isang mambabatas na miyembro ng Special Committee, hindi dapat isisi sa Philippine Navy at PCG ang patuloy na harassment at incursions ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Suportado rin ito ang pagkakaloob ng dagdag na pondo upang mapaigting ang kapasidad ng mga nagpapatrolya sa teritoryo at EEZ ng Pilipinas. I refer to the provision of more funding for the Navy and the Coast Guard. So that is a matter for the executive and the legislative to address. But at their level, I believe that the Navy and the Coast Guard are doing their patriotic duty of securing our sovereignty and territorial integrity. Pagtitiyak naman ng Philippine Navy, dinagdagan pa ang bilang ng Philippine Government Sea Vessels na nagpapatrolya sa disputed waterway. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po no mga kababayan, napakinggan nyo no, merong hearing na naganap kahapon no, just to make sure na malaman po ng ating mga mambabatas kung anong hakbang ang ginagawa ng ating Philippine Navy and Philippine Coast Guard. So ito naman pong si Castro no, pagbigyan na natin yan, talagang magbibigay siya ng mga dissenting opinion. Kasama po yan sa buhay, parang black and white, yin and yang,
Meron talagang ganyan, dissenting opinion. But those dissenting opinions, ano yan parang precedent para magbigay ng tamang kaukulang solusyon doon sa dissenting opinion o yung parang kakulangan. Ang sinasabi niya, tulad po rin yung sinasabi ko sa previous vlog natin dyan sa West Philippine Sea, namataan nyo naman na pala, no? O ba't anong action ang ginawa natin? That's my dissenting opinion too. Parang pareho kami ni Castro. I'm not maligning or yung binabalahura ko ang ating Coast Guard o Navy. No, hindi. Dapat kung namataan mo na, ano na ang ginawa nyong aksyon. Pero ang sabi nga po naman ni Saludo po, no, sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, hindi po ito sa pagmamasama, hindi sa inaano natin si Castro. Kanyang opinion niya yan. Maganda pong merong laging may negative opinion, no? Sometimes it turns out to be a positive. Hindi pwede na lang lahat makikipag-yukapan tayo, ganyan, isu-sugarcoat natin. Hindi. We have to look also on those mga kakulangan, anong hindi natin nagawa. Ganon po itong makabayang black na ito no? Pero sometimes, tumosobra sila. O ngayon, kay Castro, ano ang suggestion mo? Yan, ganyan. Ang sabi ni PCG, Tariela, na limited po ang asset natin. Which is true. Which is true. Kulang na kulang. No? Biruin nyo, 135 yan. Ang sabi niya, ilan lang ang Coast Guard natin sa Palawan? Tatatlo. Correct me if I'm wrong, ha? Ayun po yung sabi doon. Correct me if I'm wrong sa nadinig ko. Ha? So, mahirap din po yan. Limited ang asset, baka limited din ang resources yung tao. Kaya kinakailangan, sabi nga nung isang expert na yung sa US Coast Guard, they are trying to build more than 35,000 men and women na Coast Guard. Yun ang kailangan natin to man our vast waters. Kaso ilan na ba bang bilang nila? Ilan na rin sa more than 35, 40,000, 50,000 Coast Guard, ilan ang kanilang mga kagamitan? Makabago ba yan? So dapat dito, since nakita natin yung opinion ni Castro, yung sinabi niya, base sa kanyang pag-aaral din, pag-aanalisa, ano ang step na gagawin natin? Anong sabi ni Vice Admiral yung sa Navy? No? They are trying their best. Si Tariela, they are trying their best to man yung ating West Philippine Sea. No? Anong sabi ni Representative Panaligan? No? He is in favor to give more funds to our navies and Coast Guard. Congratulations po. I salute you, Representative Panaligan. Di po ba? At sabi niya, he's commending yung ginagawa ng PCG and Navy. Hindi po yan madaling trabaho. Lalong-lalo na nandyan yung mga aggressors, nandyan yung pirates of the West Philippine Sea, nandyan ang invaders. And so far naman daw po, mukhang nagsilikas, umusad sila. Salamat naman po sa Diyos. Siguro effective yung pagdadasal ni Senator Bato. Kasi sabi, umunti na daw From 135, mga 30 na lang. Hindi ko kasi naintindihan yung Tagalog Ewan ko, 28, 30, ganun. Basta ganun. Ay, salamat naman po. Thank you, Lord, kung nadinig nyo po yung panalangin ni Senator Bato. At least, no? Siguro, ayaw din ng China. Parang pinapakita lang, anytime pwede namin kayong sakupin. We are like a tip in the night. Diba? Di ang ganda. At yan, nagkaroon ng hearing, nadinig nila yung mga panig ng bawat ng congressman at mga resource person, and I salute really Commodore J. Tariela, the spokesperson of PCG. Talagang feisty po siya. Matalino, no? Congratulations po, no? Diyan sa PCG, kailangan po nila ng suporta natin. We have to give our moral support to them to boost their moral na nandito lang po kami. Ibabalita namin yung binabalita nyo para po malabanan natin ang disinformation campaign. No? Okay? Ito po, mamaya na isang video. Sabi po dyan, sa GMA News Online ulit, salamat po GMA News Online, Solon tells AFP, PCG, don't disclose Philippine Defense weak points. Ayan. Doon din po sa naganap na hearing ngayon, hindi na lang kasi pinakita ng Bodo sa balita. No? Ito po. The Armed Forces of the Philippines and the Coast Guard should refrain from making statements that reveal the country's weaknesses
independing its exclusive economic zone in the West Philippine Sea. Ayun po ang sabi nila. House Special Committee, nag-special committee pa sila, on the West Philippine Sea, Chairperson Neptali Gonzales II. Parang dati tong, siguro lolo niya yan, no? Si Neptali Gonzales, kilala ko po yun. Made the call amid the recent swarming of 135 Chinese militia vessels in the Julian Felipe Reef, which is located 175 nautical miles west of Bataraza. Bataraza pala, nabubulol ako dyan. In Palawan. Pasensya na friend ha, dyan sa Palawan alam mo naman ang friend mo, bulol. Shout out po sa lahat ng taga Palawan, sa aming bayan sa Zambales at Pangasinan at Ilocos. Diyan po lahat sa West Philippine Sea. Hindi ko po i-shout out yung mga anti-West Philippine Sea. Go to hell. Ito po, quote. Sabi ni Neptali Gonzales II. Please naman, huwag naman tayo nagdi-deliver ng punches natin in public. Kagabi, napanood ko si AFP Chief Browner nung tinanong siya ng media na 135 ships ang naroon. Publicly, sasabihin mo, it is physically impossible for us to drive them away. Correct! Sabihin mo na lang, there are 135 Chinese militia vessels doon. Wag mo nang sabihin. Tama naman po siya. Gonzales added, gano'n naman pala di sasabihin ng China, wala naman palang capability itong mga ito. Doon na lang tayo, correct. Binigyan mo pa ng idea yung kalaban. Tama naman po, may punto naman. Kaya itong minsan si Browner, madaldal Tingnan mo, siniwalat niya pa na may mga umaayon doon sa kagustuhan ni BP Sara sa anti-peace talks. Diba? O ano na nasasabihin natin? O tulad ko, may namumuong destabilization plot, may namumuong kudita, disgruntled mga junior officers. Diba? Itong si Browner para kang hindi militar Ha? Diba? Diba nung una, nag-speech daw siya, may kudita. Nami-misinterpret siya Kaya better, less talk. Ninong, PBBM, patawag mo yan si Browner. Masyadong madaldal. Patawag mo. Ha? Eto pa. Every time we mention something that weakens our position, kesyo hindi natin pwedeng makipaggera sa China, ang laki nun, mauubusan tayo, hindi tayo pwedeng makipaglaban, biglang nagsusulputan ang mga artificial islands ng China Tama naman po, tama. Gonzales said that even if Browner was being forthright, China should not be the last to know about the Philippines' activities and capacity to protect its sovereign rights within the exclusive economic zone. The lawmaker said that he is putting forward his call for restraint with regard to statement on the country's weakness because China militia vessels tend to pull out when there is an increased number of Philippine ships deployed in the Philippines exclusive economic zone. Tama, correct. Biglang nagpatrolya, nagpadala si Gaban, no? Saka yung sa Navy ng mga barko, tinan nyo, nag-pull out yung iba sa kanila, 'di ba? Wala na yung 135, less than 35, di ko naintindihan yung English, mga kababayan. I am saying this not for us to go to war, but based on your statement, when you sent gray ships, the number of Chinese vessels decreased. Correct, ang galing yan. Gonzales was referring to the disclosure of PCG Commodore J. Tariela to the committee that the number of Chinese militia vessels in Julian Felipe Reef is down to 28. Ayon, 28 pala, 28. Following deployment of Philippine vessels from Philippine Navy and Philippine Coast Guard. So 135 minus 28. 135 naging 28, di 107 umalis, mabuti naman. Natakot sigurong kunin natin. Di ba? Ayan po, ang ganda. Tama naman po si Neptali Gonzales II. May punto po siya. No, don't divulge any information na pwedeng gamitin against sa atin ng mga pirates of the West Philippine Sea ng mga Chino. Okay? So ngayon, meron na naman po akong ipapanood sa inyong video, mga kababayan. Ito po, no? Galing pa rin po ito sa PTV. Ito po. Ang title po nito PCG Kumpiyansa na maa-atras din ng Chinese Maritime Militia vessels sa Julian Reef. No? Sa PTV naman to. Supplement na lang natin yung kanina sa UNTV. Okay? Tinalakay ng komite sa Kamara ngayong araw ang iba't ibang issue hinggil sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan ang kamakailan lamang na napabalitang higit 100 Chinese maritime militia na namataan sa Julian Felipe Reef. Si Meleles Mora sa sentro ng Balita Live.
Otrey, kumpiyansa ang Philippine Coast Guard na sa mga susunod na araw aatras din ang mga Chinese maritime militia vessels na nagkumpulan sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Ang mga mambabatas muli namang iginiit ang kanilang suporta para sa dagdag ponto sa ating mga security forces. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang ipagpatuloy ng House Special Committee on West Philippine Sea ang kanilang pagdinig ukol sa iba't ibang issue sa WPS at ang pagtugon dito ng mga concerned government agency. Pangunahing natalakay rito ang namataan kamakailan na nasa 135 Chinese maritime militia vessels sa Julian Felipe Reef na para sa mga mambabatas ay nakakaalarma na. Hindi tuloy naiwasang magtanong ng ilan, sapat nga ba ang mga hakbang ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy para mabantayan ang ating teritoryo. Sumugot naman dito ang PCG at ipinagtanggol ang kanilang hanay. At ang mabuting balita, bumagsak na ang bilang ng Chinese vessels na nakita sa lugar at inaasahang sa mga susunod na araw, tuluyan na rin silang aatras at lilisanin ang nasabing reef. Just to emphasize, we only have 3 vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7 in Julian Felipe to watch over the swarming of the Chinese maritime militia. And then the second question, ma'am, just to respond to your question, are we effective in doing what we're doing right now? I think so. With the transparency initiative that we have launched since February, wherein we expose the swarming of Chinese maritime militia, we can notice how they responded. The swarming in Sabina Shoal before, in last April when we publicized it, a few days after they left. When they did the swarming in Iroquois Reef, we also publicized it, they also left. Now here in Julian Felipe, are we going to celebrate this already with the 135 down to 28? I think so. And then in the next coming days, we're still going to expect that they're going to withdraw. Sa gitna ng talakayan, pinuri rin naman ng mga kongresista ang dedikasyon at serbisyo ng ating security forces na nagbabantay sa West Philippine Sea. At dahil hindi matapos-tapos ang tensyon sa lugar, muling nanawagan ang ilang mambabatas ng dagdag pondo para sa kanila nang sa gayon, mapalakas din ang pwersa sa ating mga teritoryo. The Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are doing their very best in securing our territorial waters and exclusive economic zone to the limits of the resources available to them. We cannot fault the Navy and the Coast Guard if there are continuing harassments or incursions in our territorial waters or exclusive economic zone. They are doing their very best. It is just that our resources are very limited. And of course, that is not that matter cannot be addressed by the Navy and Coast Guard at their level. That is a matter that should be addressed by the political leadership of this country. So I refer to the provision of more funding for the Navy and the Coast Guard. So yan po, no, mga kababayan, no, talagang bilib ako kay PCG spokesperson Jay Tariela. Alam na alam niya po ang kanyang sinasabi dahil siya po ay well-informed, siya ang eyewitness sa mga yan. No, nakita nyo na sinasabi niya, if we expose them, dati kasi hindi sila na-expose wala tayong mga kagamitan. Ngayon, binigyan po tayo ng US ng kanilang mga spy plane, yung mga nagpo-photograph, ganon, no? Binigyan po tayo ng 4 na yan O ngayon, na-expose sila, umaalis sila. Pero ito po ang catch. Kung hindi man sila makakapag-stay dyan, alam nyo ginagawa nila? Sinisira nila yung corals. Opo. Meron pong nakakapagsabi sa akin. Naiiyak na nga lang daw po siya kasi nakikita nila. Sira-sira ang corals natin dyan sa ating West Philippine Sea. No? Ganun po. Aalis sila. Na-expose sila Yung pala, sinisira yung corals. Ninanakaw dahil daw yung mga nakukuha daw da ibang corals dyan. No? Ay gamot. Gamot sa inyo nga nagmula yung napakalaking disgrasya, mga putang inang yan. Tama lang yan, i-expose sila ng i-expose. Ngayon, ganito, sa akin lang po ha, sa aking opinion. After na umalis sila, bantayan nyo na. Maglagay na kayo ng ating PMM dyan. Kung pipwede lang, no? Philippine Coast Guard, Nong Martin, Nong PBBM, bili na kayo ng mga bangka. Nakapag-donate nga kayo ng mga bangka sa mga ngangisda. Mag-donate na rin kayo ng bangka
para gawing PMM natin dyan, lagyan nyo ng ating bandila, Pilipinas. Yan, bayang magiliw. Di po ba? So yan po, no? Pareho din po kasi yung nilalaman ng video na yon dun sa ulat ng UNTV. No? Eto po, since napag-uusapan na rin lang natin si PCG spokesperson Jay Tariela, again, I salute you sir, no? Bilib ako sa'yo. Meron pong sa kanya, yung di ba, ginagawan po siya ng disinformation campaign ngayon ng mga Chekwa, gamit pa ang mga kababayan nating Pilipino. Ito pong dalawang article natin, galing po to sa Philstar Global. Salamat po sa Philstar Global. Shout out po sa inyo, no? Gamitin po natin yung article na to. Nung December 4 headline sa Philstar Global, ito po sabi, anonymous accounts flood West Philippine Sea discourse with CIA agent accusations versus PCG spokesperson. So, ang dami daw pong mga anonymous accounts na kung saan sinasabi na itong si PCG spokesperson Jay Tariela ay isang CIA agent. Agent ng Amerika. Ayun po yung accusations nila, talagang nakita nyo. Kasi matapang po siya. Ito po yung lumaban dun kay yung sa retired Air Force colonel na si Zhang Bo ng China, yung nagsabi na how come the Philippines who is never stronger than China ay tayo pang nagpro-provoke. Sinagot po ni Tariela, barado po siya. Pahiya po si basag-basag na English. Ito po, similarly, worded allegations that Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela was a covert CIA agent and supporter of the United States government surfaced online after he publicly condemned the Chinese Coast Guard's water cannon attack on Filipino vessels in August. Besides accusing the PCG spokesperson of aligning with the US government in inciting war with China, several accounts also revived a 2004 news story that mentioned Tariela as one of the subjects of a probe by the Philippine Military Academy on a cheating incident. At least 2 columnists writing for the Manila Times and Net25 echoed this narrative. O tingnan nyo, sino kaya ito sa Manila Times at Net25 ang nagsisira kay Jay Tariela? Di po ba? Grabe. Yung tunay na lumalaban para sa ating bayan, sinisiraan ng ating mga kapwa Pilipino. Di po ba? Grabe. Ang tindi po ng nila. Ayan yung mga Twitter na post na ito. Ay grabe ito. More than, On August 10 at 8:32, Tariela posted on X account. If you are a Filipino, whether in government or private sector, regardless of your politics, depending and making excuses for China's aggressive behavior should deem you unpatriotic and a traitor to the Philippines and to our people. 2 hours later, nung i-post niya yun sa kanyang X account, sinagot po siya. CIA agent, ang sabi sa kanya, it is true na CIA agent yan, Tariela, narinig ko lang. O ayan, kala mo naman, may mga basihan sila. O ayan po, mga screenshot. O di ba? Pare-pareho po, pero mga dami account, nagtatago sila sa dami account nila. Di po ba? Sa Facebook, ganyan. No? Kung sino yung nagtatanggol para sa ating bansa, traidor pa daw. Sino pa yung nagtatanggol sa ating bansa, inaakusuhan na CIA agent? Kayo, ano kayo? Palamunin ng China? Ha? Nagpapagamit kayo sa mga agresor? Nagpapagamit kayo sa pirates of the West Philippine Sea? Nagpapagamit kayo sa mga invaders? Ang tanong, tatanong lang po ha, masarap ba ang lasa ng pera ng Chekwa? Lasang noodles ba authentic? Lasang Peking duck ba yung sauce nila? Di po ba? Now, eto pa, no? Another Philstar Global headline, siya pa rin. December 6, 2 days after. Philippine Coast Guard spokesperson warns versus Chinese-led tactics to taint his credibility. Talagang yung disinformation campaign is now focused on PCG spokesperson Jay Tariela. Hindi naman to basta na lang yuyo ko. Lalaban to, matapang to. The spokesperson of the PCG on Wednesday warned Filipinos about a China-led campaign to taint his credibility as a source of information about the country's defense on the West Philippine Sea.
PCG spokesperson Commodore J. Tariela said that China is currently engaged in a disinformation campaign aimed at undermining the government's transparency initiative about the West Philippine Sea, which includes attempt to damage Filipino officials' credibility. Don't worry, Commodore J. Tariela. I'm here. Si Mike Abe nandyan at yung iba pa po naming mga kasamahan na talagang we will defend the Philippines from this disinformation campaign ng mga Chekwa, whether foreign or domestic. Yan po yan. Kasangga mo kami. Nandyan sila Hontiveros. Yan, yung mga progressive group na talagang didepensa sa West Philippine Sea dahil sobra tama na ang mga panggagago ng China sa atin at ginagamit pa ang ilan nating mga kababayang Pilipino. Tulad ng sinabi ko kanina, ano ba lasa ng pera ng Chekwa? Lasang chow mein? Lasang Peking duck with sauce? Yun dyan nga po sa Passion Valley, may nagtitinda dyan. Yummy, yummy sauce! Tag-ira, boses, itik ang puta. Dinig na dinig mo hanggang doon sa dulo ng JCPenney. Hanggang layo nun. Yummy, yummy sauce! Do you understand the words that I'm saying to you? Tariela was commenting on a report by Philstar.com that documented a coordinated attempt by anonymous account to spread narratives alleging the PCB spokesperson was a covert CIA working for the US government. Tariela said he has been a prime target of pro-China accounts that seek to frame him as a biased source. These falsehoods are designed to undermine the factual information I present, which exposes their bullying and aggressive behavior, and to argue that these accounts are fabricated to discredit Beijing's significant role in the region. Ganito ang gawin mo, Tariela. Paimbestigahan mo sa NBI yung kanilang cybercrime division. Mahuhuli po ang mga IP address niyan. Malamang ang mga IP address niyan nandyan sa China. Nagkukunwaring mga Pilipino ang mga hayupak. Pero meron pong grupo, di ba yung sabi ni JB Ejercito? Yung nagmalign din sa kanya, yung ginawan din po siya ng kwento, di ba yung binas siya, ninulat ng politiko yon. At the same time, meron pong video si JB Ejercito na alam nyo na, napanood nyo na yon sa mga inyong favorite social media bloggers and influencers. Di po ba? Huwag tayong tutulad sa mga ito, mga kakampi ng Chekwa, mga kababayan. Tulungan natin itong si J. Tariela na magbigay ng tamang impormasyon. Huwag tayong pagagapi sa China. Tangina niyang mga yan. Tignan nyo, umurong sila. Kasi dalawa po ang purpose nila dyan. Pag hindi natin sila papansinin, nandyan lang sila. Patuloy ang pagnanakaw at paninira nila sa ating kalikasang tubig. Ngayon, pag alis nila, makikita nyo, yung friend ko, yung nandyan, eyewitness, mga divers po yun. Sila po, sinasabi ko sa inyo, tagalinis ng dagat. Makikita nila, sira-sira yung corals, sira-sira yung reefs natin. Ninanakaw dinidredge sinasalaula. Tapos sasabihin nila kanila, bakit nyo sinasalaula yung yamang dagat? Bakit nyo sinisira? Siyempre, pag sira yung corals, yung reef, wala na yung mga turtles ko. Lalayo na sino ba yun? Yung nasa Nemo. Wala na si Nemo. Wala na si Dory. Hahanapin ko pa. Hindi na rin pupunta si Bruce, yung pating. Di ba? Mamamatay na si Anemone. Wala na. Ang sabi ko nga, tinanong ko yung friend ko, pwede pa bang mabuhay muli ang reef, yung mga corals? Another 50 years. Patay na ako noon. Tangina. Antayin ko pa yun Ilang taon na ba ako ngayon? 21. Plus 50, 71. Baka din ako mabot ng 71. Bago pa makitang tumubo yung isang coral ulit, yung mabuhay ulit siya. Di ba mga gago lang? So dalawa. Either magtambay sila, o di kaya aalis sila, pero sira-sira yung ating kalikasan. Sinong magre-repair? Di tayo. Sinong maantala? Tayo. Di ba? Nakuha nyo yung idea ko? Kaya tama lang to From 135 to 28, umalis yung 107. Pero ano ang cost nun? Tignan nyo.
Sira-sira yun. Nakakuha na, nakapagnakaw na ng kung ano man yung gusto nilang kunin doon daw na panggamot sa kanilang mga sakit. Baka ang dami nilang galis. Di ba? Tapos, patuloy silang gumagawa ng disinformation campaign. Remember na i-vlog natin ito. They spend billions of dollars a year to propagate disinformation all over the world. Oh, ayan po mga kababayan. Kaya ang tinitira nila si Tariela kasi bright at matikas po ito, hindi ka uurungan. Yun ngang retired Colonel Air Force nila, hindi inurungan eh. Oh, di ba? Oh, di walang nasabi si Urzu. O, di ba? So, yan po, tulungan po natin ang ating Navy, ang ating Coast Guard na mag-disseminate ng tamang information sa ating West Philippine Sea. Ako po, kakampi po ako ng gobyerno, no? Pro West Philippine Sea po ako, hindi nyo ako maano dyan dahil ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Ngayon, kung may mga kapwa Pilipino tayo na ayaw, itapon nyo po sila sa China. No? Tapon nyo sila. O kayo, sumakay ka na dyan sa Chinese maritime vessels na yan. Sige na, hindi namin kayo kailangan. Di po ba? Kasi mas gusto nyo po ang chow mein kaysa sa adobo. Mas gusto nyo ang Peking duck kaysa sa lechon. O go. O di ba yung Cebu lechon? O Cebuchon. Ang sarap po niyan dyan sa Cebu. Sa Ricos. No, napunta po ako niyan. Sarap. Sarap ng sauce. Pasensya na po. 2017 pa yun. 6 years na. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.